Ito na yung tinatawag natin peak and mature El Nino. So, strong and mature El Nino. So, meaning po, ito na yung pinakamainit na temperatura ng ating dagat na nararanasan. Malo na sa 47 degrees Celsius ang naitalang pinakamataas na heat index sa Pilipinas ngayong taon. Naitala ito sa Dagupan City, Pangasinan, ilang araw lang matapos ang pagdideklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-init sa bansa. Ibig sabihin, nasa kategoryang danger o mapanganib ang level ng init na nararamdaman ng isang tao sa partikular na lugar o tinatawag na heat index. So kung pag-uusapan natin is yung tinatawag natin na heat-related emergencies. So meron tayong tatlong klase. So meron tayong tinatawag na heat cramps, heat exhaustion, at saka yung heat stroke. Sa ganitong kategorya, maaaring magkaroon ng heat-related emergencies, lalo na kung patatagalin pa ang exposure o pagbibilad sa araw at mga pisikal na aktibidad. Maaaring makaramdam ng paninigas at pagsakit ng kalamnan ng isang taong may heat cramps. Ito ay makukuha dahil sa labis na pagpapawis dahil sa matinding init. Maaaring mapunta sa heat exhaustion kapag sobrang nagpapawis ang isang tao dahil mawawalan na ng balanse ng tubig sa katawan na maaaring maging dahilan ng kawalan ng kakayahan mag-cool down ng katawan sa kanyang sarili na maaaring mauwi sa tinatawag na heat stroke. Ito ang estado ng katawan na hindi na magpapawis ang tao at maaari itong ikamatay. Maging handa sa mga posibleng heat-related injuries na mangyayari ngayong panahon ng tag-init. Magdala ng pananggalang sa init gaya ng slips, payong at sombrero. Iwasan ang pagsusuot ng dark-colored na mga damit na maaaring mag-absorb ng init. Palaging magdala at uminom ng tubig. So kung talagang hindi natin may iwasan na tayo ay lumabas ng bahay dahil may kailangan tayong gawin o napaka-importante na kailangan gawin, so ang ina-advise natin dyan, number one is to rehydrate ourselves. Uminom tayo ng maraming tubig. Huwag natin pababayaan yung sarili natin na ma-dehydrate tayo kasi isa yan sa mga common na nagiging problema sa mga heat-related emergencies, yung dehydration. Kung nakararanas ng posibleng heat-related emergencies, naririto ang ilang mga dapat gawin. Una, alisin sa init o exposure ng araw ang pasyente at ilagay siya sa mahangin o di kaya ay malilim na lugar para bumaba ang temperatura. Pangalawa, gisingin ang pasyente. Kunin ang temperature nito gamit ang thermometer. Pangatlo, maglagay ng yelo sa mga mainit na bahagi ng katawan, gaya sa lieg, kilikili at singit para maibsan ang init at bumaba ang temperatura ng pasyente. Kung gising ang pasyente, paupuin at painumin ito ng tubig at obserbahan kung ito ba ay nagpapakita ng signs of dehydration. Panghuli, tumawag sa pinakamalapit na ospital o rescue unit upang matulungan sa pag-assess sa pasyente. Sa ganitong mga pagkakataon, importante ang may kaalaman at abilidad para sa oras ng kalamidad ay maging ligtas. Juvie Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.